Kakatapos lang maglaba ng kasambahay na si Aling Corazon sa washing area nang mapadaan siya sa kusina ng mansyon. Pagdaan niya ay narinig niya ang asawa ng kanyang amo na nasa loob ng kusina at tila ba may kausap sa cellphone. Kaya naman sumilip siya sa loob at nakita nga niya ito roon, nakatayo at nakatalikod mula sa pinto. Oo naman, just wait 4 to 5 years from now, mamamatay rin ang matandang yon. Kapag namatay siya, makukuha ko rin ang mga ari-arian niya. Matawa-tawang sabi ng asawa ng amo na si Selena. Nandaki ang mga mata ni Aling Corazon sa kanyang narinig. Kaya naman kaagad siyang nagtago sa likod ng pader. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig doon. Basta, ginagawan ko na ng paraan kung paano lalala ang sakit niya. Kaya wag mo nang intindihin yun. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Napatakip sa bibig si Aling Corazon sa kanyang naririnig dahil talagang napakalaking pasabog sa kanya ang natuklasan. Oh, siya, sige na. Ibababa ko na at baka may makarinig pa sa akin dito, ha? Wala namang tao rito. Wala rin yung matanda. Yung kasambahay nasa washing area at naglalaba. Oo na, sige na. Mag-iingat na ako. Okay, sige, bye. Love you. Pagkababa ni Selena sa kanyang phone ay may narinig siyang tila ba may tao sa labas ng kusina. Kaya naman mabilis siyang tumakbo upang kumpirmahin kung may tao nga ba roon. Paglabas ay wala namang tao, pero duda siya. Silang dalawa lang ni Aling Corazon ang nasa loob ng bahay, kaya kung mayroon bang tao kanina ay si Aling Corazon lang yon. Maraan siya naglakad patungo sa washing area. Nang marating ito ay kaagad niyang binuksan ang pinto at nakita nga niya roon si Aling Corazon na nagbabanlaw ng mga damit habang sumisipol-sipol pa. Nagulat naman si Aling Corazon dahil sa biglang pagbukas ng pinto. Ay, Diyos ko, madam. Nagulat naman ako sa inyo. Masuspetsang tiningnan ni Selena si Aling Corazon. Naniningkit pa ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay kung may narinig ba si Aling Corazon kanina. Kung mayroon ay makikitaan niya ito ng takot at kaba. Pero sa nakikita niya sa mga mata ni Aling Corazon ay purong gulat lamang ito dahil sa biglaan niyang pagbubukas ng pinto. Oh, bakit ho, madam? May problema po ba? Umiling si Selena at ngumiti. No, wala naman po. Nasa kusina kasi ako kanina. Tapos feeling ko may nakikinig. Paglabas ko, wala naman tao. Sigurado po ba kayo, madam? Hindi po kaya guni-guni nyo lang po yun? O baka po nilooban na tayo? Hindi ka ba lumalabas ng washing area a while ago? Tanong ni Selena upang pakiramdaman ang level ng kaba sa mga mata ni Aling Corazon. Hindi naman po, madam. Hindi ako lumalabas dito sa washing area. Kanina pa po ako rito. Inobserbahan pa ulit ni Selena si Aling Corazon sa huling pagkakataon, pero hindi talaga niya ramdam na nagsisinungaling ito. Okay, sige. Anyway, pagtapos mo maglaba ay magluto ka na ng hapunan natin, okay? Sige po, madam. Patapos na rin naman po ito. At umalis na si Selena. Naiwan sa washing area si Aling Corazon at huminga ng malalim. Mabuti na lamang at magaling siya sa paarte. Dati kasi siya nagtatanghal sa teatro ng kabataan niya. Tumigil sa kunwaring pagbabanlaw si Aling Corazon. Diyos ko, paano na ito? Balak niyang patayin si Sir Guillermo. Ang akala ko pa naman ay mahal na mahal niya ang matandang yon. Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Matapos ay nagpanggap lamang siyang walang nalalaman. Hindi siya nagpapahalata dahil sa tingin niya ay si Selena ang tipo ng babae na napaka masuspetsa. Isang maling galaw lamang niya ay baka lalo siya nitong pagsuspetsahan. Samantala, nasa loob ng kwarto si Selena at muli niyang tinawagan ang nobyong si Carlos. Ikinuwento niya rito ang mga nangyari kanina.
Sure ka ba, Selena? Baka naman guni-guni mo lang yun talaga. Iyon nga rin ang nasa isip ko eh. Pero iba talaga ang kutob ko. Alam mo naman na kapag kinutuban ako, ang ibig sabihin ay may dahilan yun. Paano naman natin makukumpirma na siya talaga yung nakikinig sa usapan natin kanina? Hindi ko nga rin alam eh. Kung palayasin mo kaya dyan sa bahay? Kapag pinalayas ko siya rito, hindi naman kaya lalo siyang magalit sa akin? Tapos what if naririnig pala niya yun? Di magsusumbong yun sa matandang yun. Okay, ganito. Ang gawin mo, for now, manmanan mo muna siya. Tapos kapag nag-iba mga kilos niya, ang ibig sabihin ay siya talaga yun. Kapag siya talaga yun, kuntsabahin mo na siya. Malaking pera naman ang makukuha natin sa matandang yun. Bigyan na lang natin siya ng kaunting porsyento. Ganun na nga lang siguro ang gawin natin. Teka, nga pala, naayos mo na ba ang last will and testament ng matanda? Baka naman, paplano-plano tayo rito tapos hindi naman pala sa'yo mapupunta mga ari-arian niya. Ay, ano ka ba? Ako ang asawa niya. Siyempre, kapag namatay siya, sa akin mapupunta yun. Automatic. Hindi automatic yun. Siguro may mga makukuha ka lang na konting porsyento, pero si Lena, ang plano natin ay makuha lahat ng mga ari-arian niya. Marami siyang lupa sa probinsya, hindi ba? May resort pa siya sa Batangas. Pati yun, dapat makuha natin. Ganun ba? Paano ko naman kaya siya makukumbinsi? Baka magduda siya kapag nag-bring up ako tungkol doon sa last will and testament niya. 1 year pa lang naman kayong kasal. Marami ka pang opportunity. Hindi natin kailangan magmadali, okay? May kumatok sa pinto. Madam, luto na po ang tanghalian natin. Si Aling Corazon ito. Sige na love, ibababa ko na ito. Kakain na ako. I love you. I love you too. Ingat ka palagi. Ibinaba na ni Selena ang kanyang phone at kumain na sa kusina. Sabay silang kumain ni Aling Corazon. Plano ni Selena na mas kunin palalo ang loob ni Aling Corazon. Nang sa ganoon ay kung may nalalaman man ito ay madali niya itong makukumbinsi na makipagsabwatan sa kanya. Aling Corazon, kamusta nga pala ang family mo? Ngayon ko lang din kasi napansin parang bihira ka na masyadong lumabas dito sa mansyon. Nasa Marinduque po ang pamilya ko. Nasa kapatid ko ngayon ang 3 kong mga anak. Kada kinsenas naman nagpapadala ako ng pera sa kanila. Minsan uuwi rin naman ako, lalo na kapag Pasko at bagong taon. Gusto mo bang magbakasyon muna kahit 3 araw lang? Para naman makapiling mo rin ang mga anak mo. Don't worry, sagot ko na ang ticket mo pa uwi. Babayaran ko rin ang leave mo. Kaya kahit wala kang pasok ay sasahod ka pa rin. Okay ba yon? Paraan nito ni Selena upang alamin kung may nalalaman niya ba itong si Corazon sa mga pinaplano niya. Kung may nalalaman ito, hindi nito tatanggihan ang offer niya dahil iisipin nitong sa kanyang pagkawala ay isasagawa niya ang plano niya laban sa matanda. Kapag tinanggap ni Aling Corazon ang offer niya ay ibig sabihin ay wala talaga itong nalalaman. Alam ni Aling Corazon na ang pinaplanong ito ni Selena. Kung si Selena ay malakas ang kutob, mas malakas ang kutob ni Aling Corazon. Pakiramdam niya ay napaka-random ng offer ni Selena sa kanya. Nababasa rin niya ang nasa isip ni Selena kaya nagpanggap siyang natutuwa sa offer nito sa kanya. Talaga po ba, madam? 3 araw na walang pasok tapos may sahod? Malaking tulong po yun sa akin. Ngumiti si Selena. Oh, gusto mo ba? Oo naman po. Pero payag po ba si sir? Baka naman po hindi pala siya payag. At saka may kukunin po ba kayong extra dito sa bahay? Ay, huwag mong isipin ang asawa ko. Siguradong papayag yun. Ilang taon ka ba namang nanilbihan dito sa mansyon? Siguradong ayos na ayos lang yun sa kanya. Kung ganun po maraming salamat po. Makakasama ko na rin sa wakas ang pamilya ko. Sakto at kaarawan ng anak ko sa susunod na linggo. Kailan po ba ako pwedeng umuwi? 1 araw na lang bago ang kaarawan mo para naman makasama mo sila. Nagpanggap na tuwang-tuwa si Aling Corazon. Salamat po, madam!
Nang maggabi ay dumating na nga ang matandang may-ari ng mansyon na asawa ni Selena na si Guillermo. Galing ito sa bahay ng anak nitong nasa kabilang syudad. Si Guillermo ay 72 taong gulang na, ngunit malakas pa naman ito para sa kanyang edad. Nang oras na upang matulog ay kinausap ni Selena si Guillermo. Mahal, kasi nakiusap si Aling Corazon. Gusto raw niyang umuwi muna sa probinsya dahil kaarawan daw ng anak niya. Pagsisinungaling ni Selena. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin, mahal. Ang kaso gusto ko sanang pasahuran pa rin natin siya kahit na nakalib siya ng 3 araw. Sasagutin ko rin sana ang pangtikit niya dahil naaawa ako sa kanya. Ngumiti si Guillermo. Napakabait talaga ng asawa ko. Walang problema sa akin na pasahuran siya. Matagal na rin naman siya naninilbihan dito sa mansyon. Maliit na bagay lang yun sa akin. Salamat, mahal. Napakabait mo talaga. Kinabukasan, habang kumakain sila ng agahan ay nagsalita si Selena. Aling Corazon, may good news po ako sa inyo. Pumayag na po si Guillermo na magbakasyon kayo sa probinsya ng 3 araw at may bayad, sabi ni Selena. Nagpanggap naman si Aling Corazon na tuwang-tuwa. Ay, ganun po ba, sir? Madam, maraming salamat po, ha? You deserve that, Aling Corazon, dahil sa pagiging loyal mo sa akin, sabi ni Guillermo. Maraming salamat po talaga, sir. Ako na ang bibili ng ticket nyo, Aling Corazon, ha? Tapos ibibigay na rin namin sa iyo mamaya yung lahat ng perang kinakailangan mo, pati yung both way ticket. Nagpanggap lamang na masaya si Aling Corazon sa buong sandaling kumakain sila. Matapos ang 1 linggo ay umalis na nga ng bahay si Aling Corazon. Dala ang perang ibinigay sa kanya ni Selena. Pero hindi ginamit ni Aling Corazon ang ticket na ito. Sa halip ay nagtungo siya sa bahay ng anak ni Guillermo upang isumbong dito ang lahat ng mga nalalaman niya. Pinindot niya ang doorbell ng bahay ng anak ni Guillermo na si Jerome. Isang kasambahay ang nagbukas ng gate para sa kanya. Sino ho kayo? Nandiyan ho ba si Sir Jerome? Oo, nandito nga ho. Sino ho kayo? Ako po si Aling Corazon. Kasambahay po ako ng kanyang ama na si Sir Guillermo. Pwede ko ho ba siyang makausap dahil may bagay siyang dapat na malaman? Ganun ho ba? Sige ho, tatawagan ko lang ho siya. Hintay ho lang kayo dito sa labas, okay ho? Salamat. Pumasok ang kasambahay at naghintay nga si Aling Corazon sa labas ng gate. 3 minuto ang lumipas saka lumabas si Jerome na nakasuot lamang ng simpleng t-shirt at short. Oh, kamusta ho kayo, Aling Corazon? Naparito po kayo. Jerome, may sasabihin lang ako sa iyo tungkol sa asawa ng papa mo. Kailangan mo itong malaman. Napaisip si Jerome. Pasok ko kayo sa loob na mapag-usapan natin yan at nang maayos. Pumasok sila sa loob ng bahay at pinaupo siya ni Jerome sa sopa. Inutusan pa nito ang kasambahay na maghanda ng pagkain para sa kanya. Ito ay isang cake at juice at ipinatong ito ng kasambahay sa center table na gawa sa salamin. Kamusta nga pala, Aling Corazon? Nagpaalam ka ba sa kanila na pupunta ka rito? Hindi po. Sa pagkakaalam po nila ay nasa probinsya ako ngayon. Pinagbakasyon po kasi ako ni Selena. Ganun ba? Mukhang seryoso nga yan sasabihin mo tungkol sa kanya. Ano bang mayroon sa kanya? Nagklaro ng lalamunan si Aling Corazon. Kasi po, Sir Jerome, isang araw narinig ko siyang may kausap sa cellphone niya at sinabi niya sa kausap niya na plano niyang palalain ang sakit ng papa mo para mamatay po ito at makuha niya po ang lahat ng mga ari-arian ng papa mo. Nawindang si Jerome sa sinabing ito ni Aling Corazon. Natulala siya at hindi makapaniwala. Ano? Balak niyang patayin si Papa? Iyon po ang narinig ko sa kanya. Napakawalang hiya naman pala ng babaeng yan. Una pa lang, hindi na talaga maganda ang kutob ko sa kanya. Ikaw ang una kong nilapitan, Sir Jerome.
Dahil hindi ko rin alam kung ano ang magiging tugon ni Sir Guillermo kapag sinabi ko sa kanya ang panloloko ni Selena sa kanya. Baka magbulag-bulagan siya sa pagmamahal. Kilala ko si Papa, Aling Corazon. Hindi siya magbubulag-bulagan. Pero maraming salamat po dahil ipinaalam niyo sa akin ang tungkol dito. Kailangan nating makumbinsi si Papa na niloloko siya ni Selena. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. May naisip po ba kayong plano, Sir Jerome? Ako na ang bahala rito, Aling Corazon. Nga pala, may matutuluyan po ba kayo ngayon? Iyon na nga eh. Wala po akong ibang matutuluyan ngayon dahil wala naman akong ibang kilala rito sa Maynila. Dito ko na lang muna tumira habang akala nila ay nasa probinsya ka. Kailan ka babalik sa mansyon ni Papa? Ngayong Huwebes din, Sir Jerome. Nang araw ngang yon ay nag-hire si Jerome ng lalaki upang paimbestigahan at manmanan si Selena. Samantala, nasa labas ng bahay si Selena at katawagan niya sa phone si Carlos. Mukhang hindi naman pala talaga niya naririnig ang mga pag-uusap natin noon, Carlos. Sayang lang yung perang ibinigay namin sa kasambahay. Ayos lang yan. Hindi naman ikaw ang naglalabas ng pera eh. Yung matanda pa rin naman ang gumastos sa lahat ng gagastusin niya, tama ba? Yup. Anyway, saan ka ngayon? Namimiss na kita. 2 weeks din tayo hindi nagkita eh. Kita tayo? Okay sige. Kita tayo sa apartment mo. Baka naman magduda ang asawa mo sa'yo. Hindi yan. Sasabihin ko sa kanyang pupuntahan ko sina Mama at Papa. Siguradong papayag yun. Hindi naman siya ganun ka-stricto sa akin eh. Okay sige, mag-iingat ka ha. Alam mo naman ang mga sinasabi ng mga tao sa'yo. Inaakusahan ka nila pera lang ang habol mo dyan sa matandang yan. Which is, totoo naman. No worries, mag-iingat ako. Matapos makipag-usap sa phone ay pumasok sa loob ng bahay si Selena at nagtungo sa sala kung saan doon ay nakaupo sa sopa si Guillermo. Umupo siya sa tabi nito at niyakap. Mahal, punta ko kay na Mama at Papa ngayon. Ayos lang naman, mahal. Ipahatid kita sa driver natin. Tapos sunduin ka rin niya. Ay, mahal naman. Ginagawa mo na naman akong bata. Kaya ko na ang sarili ko. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sa ganda mong yan, baka hindi makapagpigil ang mga lalaki sa'yo. Delikado pa naman sa panahon ngayon. Mahal, wala ka bang tiwala sa akin? Pagpapakyut ni Selena. Ano ka ba? Siyempre naman mayroon. Ikaw pa? Huwag mo na akong ipahatid sundo. Nakakaya sa mga kapitbahay namin. Baka isipin pa nilang sobrang yaman ko na. Ngumiti si Guillermo. Ay, ganun ba? Okay, sige. Walang problema kung ganun. Niyakap muli ni Selena ang matanda. Thank you, mahal. The best ka talaga. Sige, mahal. Ligo lang ako, ha? Bandang 3:00 ng hapon ay umalis nga si Selena sa bahay at sumakay sa isang taxi. Sa labas ng mansyon na yon ay may nakaparadang isang kotse kung saan nakasakay ang lalaking biniyaran ni Jerome upang manmanan si Selena. Sinundan ito ang sinasakyang taxi ni Selena hanggang sa narating nga nila ang isang apartment. Pinicturan niya ang pagpasok ni Selena sa apartment na yon. Nanatili lamang siya sa labas ng apartment na yon. Hindi siya aalis doon hanggat hindi niya nakikitang lumabas si Selena. Bandang 6:00 na ng gabi nang lumabas ng apartment si Selena at kasama nito si Carlos. Magkahawak pa ng kamay ang mga itong naglalakad. Hindi sinayang ng lalaki ang pagkakataon na yon kaya't kinunan niya ng maraming larawan ng dalawa. Matapos noon ay sinundan pa niya sina Selena at Carlos hanggang sa magpunta ang mga ito sa mall. Kumain ang mga ito sa isang restaurant doon at binilhan pa ni Selena si Carlos ng relo at ng mga damit. Lahat ng yon ay recorded gamit ang phone ng lalaki. Na maghiwalay sina Selena at Carlos ay sinundan pa rin ng lalaki si Selena. Hanggang sa 9:00 ng gabi ito umuwi sa mansyon. Nakipagkita naman ang lalaki kay Jerome at ibinigay rito ang lahat ng mga larawan. Hindi naman nagulat si Jerome ngunit nabuo ang matinding galit sa puso niya para kay Selena dahil sa panluloko nito sa kanyang pinakamamahal na ama.
Samantala, pag-uwi ni Selena ay sinalubong siya ng asawa sa sala. Masyado ka nang late umuwi, mahal. Natakot ako. Ang akala ko ay kung ano na nangyari sa'yo. Mahal naman, para namang akong bata niyan. Huwag ka mag-alala, mahal. Nagkayaan kasi kami ni na mama at papa na mag-mall. Kaya ayun, binilang ko sila ng mga damit at relo. Ginamit ko ngayang credit card mo. Sana ayos lang sa'yo. Oo naman, ayos lang sa akin. Asawa kita kaya responsibilidad ko mga yon. At saka maliit na bagay lang yon. Nakikita mo ba itong mansyon? Tingin mo ba ako ang tipo ng tao na hindi afford na mabilhan ng mga gamit ng pamilya ng pinakamamahal kong asawa? Niyakap ni Selena si Guillermo. Thank you, mahal. Na maghating gabi ay natutulog na si Guillermo. Gising pa si Selena dahil nakikipag-chat pa siya kay Carlos. Maya-maya ay naisipan niyang yayain si Carlos na magpunta sa mansyon, total ay tulog na ang mga tao sa bahay. Pumayag naman si Carlos. Bandang 1:30 ay dumating nga si Carlos. Sa mismong bahay ng matanda ay gumawa sila ng milagro. Ginawa pa nila ito sa mismong kwarto ng matanda habang ito ay natutulog. Nang matapos silang gumawa ng kababalaghan ay umuwi na rin si Carlos. Nag-text pa si Carlos sa kanya at sinabing nakakatril daw ang ginawa nilang ito at gusto niya itong ulitin sa mga susunod na araw. Nag-reply naman si Selena at nangakong gagawin nila iyon uli. Baka nga raw bukas ay muli nila itong gawin. Samantala, kinabukasan ay nagtungo si Jerome sa mansyon ng kanyang ama upang kausapin ito at isumbong ang lahat ng mga panloloko ni Selena. Nasa kwarto silang tatlo ng matanda. Selena, pwede bang lumabas ka muna ng kwarto? Gusto ko sana makausap si Papa ng kami lang. Pakiusap ni Jerome. I see. Labas muna ako, mahal. Paalam ni Selena at lumabas ng kwarto. Nilak naman ni Jerome ang pinto ng kwarto upang masiguradong hindi makakapasok doon si Selena anytime na gustuhin ito. Papa, importante po ang sasabihin ko sa inyo. Tungkol po ito kay Selena. Anong tungkol sa asawa ko? Pagtataka ni Guillermo. Huwag po sana kayo magugulat dito, Papa. Alam ko pong masasaktan kayo kapag nalaman nyo ito pero ito po ang nararapat. Litong-lito at takang-taka si Guillermo. Ano ba yun, anak? Ipinakita ni Jerome sa ama ang mga larawang nakuna ng lalaking binayaran niya. Nang makita ni Guillermo ang mga larawan ay laking pagkabigla nito. Niloloko po kayo ni Selena. Hindi po niya kayo totoong mahal. Pinakasalan lang po niya kayo dahil sa pera ninyo. Ang totoo po niyan ay si Aling Corazon ang nakapagsabi sa akin ng impormasyon na yun. Narinig niya si Selena na may kausap sa phone at sinabi ni Selena sa kausap niyang iyon na dahan-dahan kanyang pinapatay gamit ang mga gamot na iniinom mo. Nadurog ang puso ni Guillermo sa kanyang nalaman. Sobrang sakit nito para sa kanya at hindi niya ito matanggap. Walang hiya naman pala ang babaeng yun. Pinuhikot niya lang ako. Maiintindihan ko pa kung gusto lang niyang makuha ang mga kayamanan ko. Kaya kong ipaubaya sa kanya mga ari-arian ko kapag namatay ako. Pero hindi ko matatanggap na binabalak niya akong patayin para mapabilis ang pagangkin niya sa mga ari-arian ko. Nanginginig sa galit na sabi ni Guillermo. Kaya nga po, Papa, ipakulong niyo po ang babaeng niyan para magtanda. Hindi na kailangan. Gusto ko na lang siyang umalis dito sa bahay para matapos na. Ayoko nang palakayin pa ito. Pero Papa, kailangan niyo po ng hustisya. Hindi natin alam kung anong klaseng pangpopoison ang ginagawa niya sa'yo. Hindi na, anak. Hayaan na natin siya. Mahal niyo pa rin po ba siya, Papa? Hindi sumagot si Guillermo dahil oo ang sagot sa tanong na yon. Sa kabila ng mga nalaman niya ay mahal pa rin niya ito. Gayunpaman, hindi ito naguguluhan na kaya niya itong konsintihin. Nang araw na yon ay nag-set up ng hidden camera si Guillermo sa kwarto nilang mag-asawa. Na maghating gabi, mahimbing na natutulog si Guillermo. Habang si Selena naman ay inulit ang ginawa nilang kahalaya ni Carlos sa kwartong yon. Kitang-kita sa hidden camera ang ginagawa nila.
Kinabukasan, nang panoorin ni Guillermo ang mga nakunan ng video ay labis siyang nasaktan. Nang galaiti siya sa galit. Nang araw ding yon ay bumalik na rin si Aling Corazon mula sa kunwari ay 3 araw niyang bakasyon sa Marinduque. Kinausap siya ni Guillermo sa kwarto nito. Aling Corazon, narinig ko kay Jerome na ikaw raw ang nagsabi sa kanya ng mga narinig mo kay Selena noon. Maraming salamat dahil sa iyo ay nalaman namin ang katotohanan. Walang problema po, sir. Responsibilidad ko pong ipaalam yun sa inyo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magbubulag-bulagan sa pagmamahal. Hindi ako yumaman ng ganito para lang magpakatanga sa pag-ibig. Biglang pumasok sa kwarto si Selena. Oh, good morning, mahal. Oh, bumalik ka na pala rito, Aling Corazon. Welcome back. Umupo si Selena sa tabi ni Guillermo at niyakap ito. Anong pinag-uusapan nyo, mahal? Tumayo si Guillermo at itinulak si Selena. Laking gulat ni Selena sa inasal niya. Mahal, anong problema? Kabadong pagtataka ni Selena. Alam ko na lahat ng mga plano mo, Selena. Isa kang malaking salawahan. Mahal, ano bang sinasabi mo? Ipinakita ni Guillermo ang mga larawang nakuha niya mula kay Jerome. At laking gulat ni Selena na makita ang mga ito. Nanlaki ang mata niya at ginapang ng takot ang buo niyang katawan. Mahal, let me explain. Ganito kasi yun. Wala ka nang dapat na i-explain sa akin pa, Selena. Dahil alam ko na lahat ng mga plano mo. Gusto mo kong patayin para makuha mga ari-arian ko. Sa tingin mo ba'y hahayaan ko yung mangyari? Ano ka ba, mahal? Bakit ko naman yan gagawin? Walang katotohanan ng lahat ng mga paratang mo sa akin. Sobrang sakit ng mga paratang mo. Alam mo ba yun? Aling Corazon, sabihin mo sa kanya mga nalalaman mo. Utos ni Guillermo. Selena, sabihin mo na ang totoo. Narinig kita noon na may kausap sa cellphone mo. Doon mo sinabing balak mong unti-unting lasunin si Guillermo para lumala ang sakit niya. Dinig na dinig ko ang lahat kaya huwag mo nang ikaila pa. Please lang. Hindi yung totoo, mahal. Siya pa talagang paniniwala mo imbis na ako na asawa mo? Oo. Mas paniniwalaan ko siya dahil 10 taon siya nagtrabaho sa akin. At kailanman ay hindi siya nagsinungaling sa akin. Kagabi, nagdala ka ng lalaki dito sa kwarto ko. At dito pa kayo gumawa ng kahalaya. May video ako ng lahat ng mga nangyari kagabi kaya huwag mo nang ikaigla pa. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa narinig. Namula siya sa kahihiyan at hindi na makapagsalita pa. Umalis ka na ng bahay ko kung ayaw mo magpatawag pa ako ng barangay. Mahal, please, bigyan mo ako ng second chance. Magbabago ako, promise. Tumahimik ka. Ang kapal na mukha mong humingi ng second chance. Pumasok ng kwarto ang isang gwardiya na tinawag ni Aling Corazon. Guard, kalagkarin mo ang babaeng yan palabas ng bahay ko. Utos ni Guillermo at sinunod niya ito ng gwardiya. Kinaladkad nga niya si Selena. Maya-maya ay dinala ni Aling Corazon ang lahat ng mga gamit ni Selena sa labas ng bahay. Inutos lang ho ito sa akin ni Sir Guillermo. Kasalanan mo ito, Selena, dahil isa kang gahaman. Hinintay mo na lang sanang natural na maalam sa mundo si Sir Guillermo. Pero mas pinili mo siyang unti-unting patayin at wala yung kapatawaran. Napaka-plastic mo talaga, matanda ka. Magbabayad ka sa ginawa mong ito. Sigaw ni Selena sa kanya. Sasabunutan sana ni Selena si Aling Corazon pero itinulak siya ni Aling Corazon. Malaki ang pangangatawa ni Aling Corazon at payat naman si Selena kaya bumagsak kaagad sa lupa si Selena. Huwag na huwag mo ko sasaktan, Selena. Dahil hindi mo kilala kung ano ang kaya kong gawin. At saka pumasok sa loob si Aling Corazon. Si Selena naman ay naglakad na lamang habang umiiyak. Nagtungo siya sa apartment ni Carlos at ipinaliwanag niya roon ang mga nangyari. Ngunit isang nakakabiglang bagay ang ginawa ni Carlos. Dinala ni Carlos ang mga gamit niya sa labas ng apartment unit nito at pinalayas siya.
dahil wala na raw siyang silbi rito. Mahal na mahal ni Selena si Carlos kaya ang ginawang ito ng binata ay lubos na dumurog sa puso niya. Nagmakaawa siya kay Carlos ngunit wala siyang ibang nagawa pa. Sa huli ay iniwan din siya nito. Samantala, malaki ang pasasalamat ni Guillermo at Jerome kay Aling Corazon. Sa paningin ni Guillermo ay isang bayani si Aling Corazon sa kanya. Kung hindi dahil dito ay baka napaaga siyang mamaalam sa mundo. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Aling Corazon ay binigyan niya ito ng 2 milyon. Laking pasasalamat naman ni Aling Corazon sa regalong ito ni Guillermo sa kanya. Binigyan din siya ni Guillermo ng paid 1-month leave upang makapiling niya ang totoong mga pamilya niya sa Marinduque. Hanggang dito na lamang po at nagtatapos ang kwentong ito. Nawa po'y nagustuhan nyo ang kwento natin sa araw na to. Maraming salamat po sa lahat na nakaabot sa huling bahagi ng kwento. At sa mga bago pa lamang po ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin po ang notification bell nang sa ganon ay palagi ka ma-update tuwing meron tayong upload. Yun lamang po, itong muli ang Dagit TV nagpapaalam. Peace out.